Sa silid ng interogasyon, isinasailalim ng mga pulis ang isang binatang lalaki sa masusing inspeksyon ng buong katawan. Halatang balisa si Hyensu habang nagpupumiglas siya sa pagkakakulong ng mga alagad ng batas. Pagkatapos, inisprayan siya ng mga pulis ng isang espesyal na forensic reagent at pinatay ang mga ilaw. Sa ilalim ng black light, lumitaw ang isang nakakakilabot na tanawin, mga madugong bakas ng kamay sa kanyang buhok, mukha, at buong katawan. Sandaling natigilan si Hyensu, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Wala siyang ideya kung paano siya nagising na isa ng pinaghihinalaang mamamatay tao. Si Hyensu ay isang huwarang estudyante, magaling sa akademiko at may mabuting asal. Habang abala ang kanyang mga kaklase sa pagdiriwang ng pagtatapos ng pagsusulit, iniisip pa rin niya ang report na kailangan niyang tapusin sa gabing iyon. Matapos ang masarap na hapunan, bigla niyang natanggap ang balitang kinansela ang nasabing report. Dahil sa pagkabagot sa bahay, naisipan niyang dumalo sa isang party ng kaibigan. Sa isang sandaling hindi nakatingin ang kanyang ama, ninakaw niya ang susi ng sasakyan at matalino niyang tinanggal ang dashcam upang walang maiwang ebidensya. Dahil taxi ang kanilang sasakyan, may mga tao sa lansangan na sumusubok pumara. Ngunit nagmamadali si Hyensu papunta sa party kaya hindi niya sila pinansin. Habang nakahinto sa isang pulang ilaw, biglang sumakay sa kanyang sasakyan ang isang batang babae. Mabilis na ipinaliwanag ni Hyensu na hindi siya naka-duty, ngunit hindi siya pinansin ng babae at nagbanta pa itong magsusumbong dahil sa pagtangging maghatid. Sa gulat ni Hyensu, napilitan siyang pumayag. Habang nasa biyahe, tumawag ang isang kaibigan upang pabilisin ang kanyang pagdating sa party. Doon lang napagtanto ni Hyeno na hindi man lang niya natanong kung saan papunta ang babae. Walang pakialam, sinabi ng babae na sa Han River lamang siya pupunta, na hindi naman kalayuan. Pagdating nila roon, niyaya siya ng babae na bumili ng sorbetes. Nang siya'y magbabayad na, biglang sinabi ng babae na tumakbo na sila. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na si Hyensu, na kilala bilang mabait at disiplinadong estudyante, ay gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kaugalian. May kakaiba sa babaeng iyon, may pagkasira ulo at matapang, na lubos na umakit sa kanya. Magkasama silang nagpunta sa gilid ng ilog, kung saan inilabas ng babae ang isang maliit na candy, isinawsaw ito sa syrup, at kinain. Inalok din siya nito ng isa. Dahil sa kuryusidad, tinanggap ni Hyensu. Pagkatapos, hinatid niya ang babae pauwi ng ligtas. Bilang pasasalamat, mainit siyang inimbitahan nito sa loob ng bahay. Nag-inuman sila at nagkwentuhan. Sa mga sandaling iyon, wala pa siyang kamalay-malay na nasa bingit na pala siya ng isang malaking kapahamakan. Makalipas ang ilang baso ng alak, uminit ang mga pangyayari. Aksidenteng natusok ni Hyeno ang kamay ng babae, ngunit sa pagkagulat niya, hindi man lang ito napa-array. Tila ba nagustuhan pa nga ito ng babae. Sa dilim, naging mas malapit ang dalawang kabataan sa isa't isa at umakyat sa itaas upang ipagpatuloy ang kanilang gabi. Kahit hindi nakarating si Hyeno sa party, hindi niya inakalang mapapasabak siya sa isang maalab na karanasan. Sa kabuuan, parang hindi na rin masama ang naging kapalit. Base sa mga gasgas at galos sa kanyang katawan, malinaw na nag-enjoy ang babae. Kinaumagahan, nagbihis si Hyensu at naghanda upang magpaalam, ngunit laking gulat niya nang makita ang babae, nakahiga sa kama, malamig at nababalot ng dugo. Sa pagkabiglat takot, sinubukan ni Hyensu na tumakas gamit ang sasakyan, ngunit napagtanto niyang naiwan niya ang susi sa loob ng bahay. Nang bumalik siya, nakalock na ang pinto. Sa desperasyon, binasag niya ang bintana at ipinasok ang kamay para buksan ang doorknob, ngunit narinig ito ng kapitbahay. Sa gulat, tumakbo siya papunta sa sala, kinuha ang kanyang coat, at doon niya napansin ang isang maliit na kutsilyo at isang piraso ng tisyo sa mesa. Mabilis niyang pinunasan ang mesa at tumakas dala ang kutsilyo. Lahat ng ito ay nasaksihan ng malinaw ng matandang lalaki sa tabi ng bahay. Lito at nanginginig, nasalubong ni Hyeno ang mga pulis sa isang interseksyon. Pinilit niyang maging kalmado at itinago ang kutsilyo sa bulsa. Ngunit napansin ng mga pulis ang kanyang kaba at iwas na tingin, kaya pinababa siya ng sasakyan para inspeksyonin. Sa kabutihang palad para kay Hyensu, naubusan ng baterya ang breathalyzer. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap ang mga pulis ng tawag mula sa headquarters, may ulat ng isang pagnanakaw malapit sa lugar, ini-report ng isang residente. Akala ni Hyeno ay ligtas na siya, ngunit laking gulat niya nang isama rin siya ng mga pulis. Mas masama pa, ang destinasyon nila ay ang mismong bahay ng babae. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi mabuksan ang pinto ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mga pulis na pumasok upang magsiyasat, at tila may nadiskubreng bago. Dahil abala ang mga pulis sa bagong natuklasan, isinama na rin nila si Hyeno sa presinto. Habang papalabas siya ng tahimik, napansin niya ang matandang kapitbahay. Sa takot na makilala, mabilis siyang tumalikod at naupo. Sa parehong oras, napansin ng kanyang ama na nawawala ang taxi at tinawagan siya.
Sa labis na takot, hindi sinagot ni Hayano ang tawag. Sa halip, nagpas siyang tumakas na lang. Ngunit bago pa siya makakilos, bumalik na ang mga pulis sa lugar. Napansin ng isang veteranong investigador ang kaina-hinalang kilos ni Hyen-soo. Agad nitong inutusan ang kasamahan na kapkapan si Hayano. Ilang sandali lang, natagpuan sa kanya ang kutsilyong may bahid ng dugo. Agad ipinag-utos ng veteranong investigador ang pag-aresto kay Hyen-soo. Nagpumiglas si Hyen-soo, ngunit mabilis siyang napigil sa mismong lugar. Sinimulan siyang imbestigahan ng mga pulis, ngunit paulit-ulit siyang nagpumilit na inosente siya, na hindi siya ang pumatay. Ngunit hindi basta-basta naniniwala ang veteranong investigador sa salita ng isang sospek. Dinala nila si Hyen-soo sa forensic room, kung saan inisprayan siya ng espesyal na reagent. Nang patayin ang mga ilaw, nagulat ang lahat sa resulta, lumino sa ilalim ng black light ang mga bakas ng dugo. Doon na siya ikinulong. Habang nakaupo sa holding area, may isang batang abogadong dumaan na napatingin sa kanya. Nagulat ito na may isang kasing bata ni Hayano na inaresto. Nagtanong ang abogado sa mga pulis at sa huli, nagpasya siyang kusang loob na ipagtanggol si Hyen-soo. Hindi ka nakinig noon, sabi ng abogado. Ngayon, napasubo ka na. Hindi isiniwalat ang detalye ng naging kasunduan nila ni Hayano, ngunit ang mahalaga, may tumayong kakampi para tulungan siyang labanan ng kaso. Agad naging pambansang balita sa buong South Korea ang insidente, isang batang babae na naninirahang mag-isa, brutal na pinaslang sa sarili niyang bahay. Tinadtad ng saksak ng 13 beses. Ang pangunahing sospek, isang ordinaryong estudyanteng kolehiyo na 20 taong gulang pa lamang. Ang mga ebidensya ay matindi, mga fingerprint at dugo sa lugar ng krimen, ang mismong sandata ng krimen nasa kanya, at may nakasaksi. Para sa publiko at sa mga pulis, malinaw, siya ang may sala. Ikinulong si Hyen-soo pansamantala, lubos na nalilito at natatakot. Paano nangyaring isang gabi lamang, at ngayon ay isa na siyang sinasabing mamamatay tao? Ngunit sa kabila ng lahat ng ebidensya, nag-abot ng tulong ang makatarungang batang abogado. Ang kaso ay hawak ng isang veteranong investigador na may 3 buwan na lamang bago magretiro. Marami na siyang karanasan at may matibay na reputasyon. Mahigpit na pinaalalahanan ng batang abogado si Hayano, huwag kang magsasalita ng basta-basta. Samantala, ipinatawag ng hepe ng pulisya ang veteranong investigador sa kanyang opisina upang tanungin ang progreso ng kaso. Para sa investigador, marahil ito na ang huling kasong haharapin niya sa kanyang buong karera. At para sa hepe ng pulisya, maaari itong maging isang high-profile na kwento ng tagumpay, lalo na kung kusa sanang aamin ang sospek. Itong perpektong conclusion. Tiniyak ng hepe sa veteranong investigador na kung maayos nitong mahawakan ang kaso, may magandang oportunidad na naghihintay sa kanya pagkaretiro. Muling binalikan ng veterano ang lugar ng krimen at doon niya nadiskubre na may kondisyong medikal si Hyen-soo. Tahimik niyang kinuha ang lata ng spray na gamot na naiwan sa pinangyarihan. Sinadya niyang palayasin muna ang kanyang mga kasamahan at hinarap si Hyen-soo ng mag-isa, iniabot sa kanya ang spray. Hindi alam ni Hyen-soo na ang spray na iyon ang isa sa pinakamahalagang ebidensyang magpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Paano magagawa ng isang taong may ganoong kondisyon ang isang brutal na pagpatay? Ang taong may photosensitive epilepsy ay hindi kayang maneksak ng 13 beses nang hindi nagkakaroon ng seizure. Sinubukan ng veteranong investigador ang mas malumanay na paraan, sinabi niyang ibabalik ang taxi at hindi na mag-aalala ang ama niya. Pero naalala ni Hyen-soo ang payo ng kanyang abogado, kaya tumanggi siyang magsalita tungkol sa kaso. Dahil dito, agad na ipinag-utos ng investigador na isumite na si Hyen-soo sa prosekusyon. Ngunit bago pa man maisumite ang kaso sa tanggapan ng taga-Yusig, naging pambansang usapin ito dahil sa tindi ng krimen. Dahil sa kalupitan ng kaso at sa epekto nito sa publiko, inirekomenda ng mga taga-Yusig ang mabigat na parusa, at hinikayat ang hukom na magpataw ng mabigat na sentensya. Samantala, ipinaglaban ni Attorney Shin na pawang circumstantial evidence lang ang lahat ng ebidensya laban kay Hyen-soo. Gayunpaman, inilagay pa rin siya sa kustodiya para sa mas malalim na investigasyon, na ibig sabihin, ipapasok na siya sa loob ng kulungan. Sa isang iglap, ang isang ordinaryong estudyante ay nauwi sa kulungan. Ang dating huwarang mag-aaral, ngayon ay tinatawag ng pangunahing sospek sa isang brutal na krimen kung saan May 13 saksak ang biktima. Bagamat kumbinsido si Hayano sa kanyang pagiging inosente, ang veteranong investigador na may 30 taon ng karanasan ay hindi ganoon kasigurado. Tinuro niyang may 3 pagkakataon si Hyen-soo para magsuko ng sarili. Noong gabi ng krimen nang madiskubre niya ang bangkay, nang masalubong niya ang mga pulis habang tumatakas, at habang naghihintay siya ng interogasyon sa presinto. Pero ayon kay Hyen-soo, wala siyang naaalala sa mga nangyari at patuloy niyang iniiwasan ang responsibilidad. Sa kabila nito, naniniwala pa rin si Attorney Shin sa kanyang inosente, na ang kanyang pagtakas ay hindi indikasyon ng kasalanan, kundi bunga ng takot at kaguluhan ng isip.
Ngunit giit ng veteranong investigador, kadalasan daw ay ang mga mukhang inosente ang siyang nagtatago ng malupit na katotohanan. Upang patunayan ito, inilabas pa niya ang larawang pambata ni Hyen-soo. Matapos siyang opisyal na ikulong, dinala na si Hyen-soo sa kulungan. Pagkatapos ng intake photo, pinapila siya kasama ang ibang bagong inmate upang italaga sa mga selda. Dahil hindi pa siya nahahatulan, iba ang suot niyang damit kumpara sa iba, kaya't marami ang napapatingin, may halong pagtataka at paghuhusga. May bantang tingin pa ang binigay ng isang gwardya habang pinapasok siya sa selda. Sa loob, isa sa mga kaselda niya ay halatang may matinding pagkabalisa. Kinabahan si Hyen-soo, ngunit ipinaliwanag ng isang mas nakatatandang inmate na mayroon itong prison panic disorder, isang karaniwang kondisyon sa loob. Kinabukasan, nakita ni Hyen-soo ang parehong inmate na binubuli ng isang grupo ng siga. Ngunit natigil lamang ito nang biglang pumasok ang isang lalaking nakasando, tila isa sa mga kinatatakutan sa kulungan. Nararamdaman na ni Hyen-soo ang kakaibang dinamika sa loob ng piitan. Maya-maya, pagbalik niya sa selda, bigla siyang sinunggaban at isinandal sa pader ng mga siga. Isa sa kanila ay may hawak na inukit na talim na parang labaha at binalaan siyang tuturuan ng leksyon. Habang nagpupumiglas si Hyen-soo, isang whistle ang tumunog mula sa labas ng selda. Isa na namang beses, dumating ang lalaking nakasando, at siya ang nagligtas sa kanya. Samantala, dinalaw ni Attorney Shin ang mga magulang ni Hyen-soo at napag-alamang kapos na sila sa pera. Tahimik na binabaan ng abogado ang kanyang bayad, ngunit kahit na ganoon, hirap pa rin ang pamilya. Sa awa, mas binabaan pa ni Shin ang kanyang singil at nangakong gagawin ang lahat para matulungan ang kanilang anak. Di naglaon, kinompronta ni Shin ang prosecutor sa isang press conference. Dahil sa kalupitan ng kaso, isinapubliko ang pagkakakilanlan ni Hyen-soo, na nagdulot ng matinding takot sa publiko. Maging ang mga malulapit na kriminal sa kulungan ay nagulat na ang isang mukhang mabait na binata ay sinasabing brutal na mamamatay tao. Nang mapagtanto ni Hyen-soo ang panganib sa loob, muling sinubukan nitong tumakas at tumawag kay Attorney Shin upang humingi ng tulong. Ngunit agad siyang pinutol ni Shin, recorded ang lahat ng tawag sa kulungan, kaya mag-ingat ka sa sasabihin mo. Pagkatapos ng presscon, sinita ni Shin ang isang reporter at diretsahang tinuligsa ang prosecutor dahil sa paglabag sa karapatang pantao ng walang ebidensyang direkta, isinapubliko agad ang pagkatao ng sospek. Umaasa si Shin na makukuha niya ang simpatsya ng publiko upang magkaroon ng oras para sa masusing investigasyon. Ngunit habang pauwi na siya mula sa piitan, bigla siyang inambush. Tinakpan ang kanyang ulo ng itim na tela, ginapos ang kanyang mga kamay at paa, at kinaladkad siya ng mga siga papunta sa isang madilim at liblib na silid. Gaya ng karaniwang nangyayari sa kulungan, ang mga baguhan ang kadalasang pinupuntirya. Ibinigti siya at binugbog hanggang sa dumating ang mga gwardya at napaalis ang mga salarin. Makaraan ito, nilapitan si Hyen-soo ng isang kilalang bilanggo sa kulungan, si Taego. Narinig nito ang nangyari. Hindi mapigil ni Hyen-soo ang matinding takot na nararamdaman. Inalok siya ni Taego ng proteksyon, sabay sabing, lumapit ka lang kung kailangan mo ng tulong. Samantala, sa labas ng kulungan, dahil sa lumalakas na ingay ng publiko tungkol sa kaso, isang bagong tauhan ang pumasok sa eksena, Attorney Cho, isang kilalang abogado mula sa isang prestihiyosong law firm. Kinontak niya ang mga magulang ni Hyen-soo, at tinawag si Attorney Shin na isang third-rate na abogadong walang pakialam kundi ang maningil ng mahal. Buong kumpiyansang inalok ni Cho ang kanyang serbisyo at ang buong legal team niya, ng libre. Para sa pamilyang kapos tulad nila, tila milagro ito. Agad na tinawagan ng ama ni Hyen-soo ang anak, sinabing, "Anak, huwag ka nang mag-alala. Ang pinakamagaling na abogado ang kakampi mo ngayon." Hindi alam ni Attorney Shin ang tungkol sa pagpapalit. Maingat niyang dinalhan si Hyen-soo ng personal na gamit at 2 voucher para sa tindahan ng kulungan. Touched at nahihiya, sinabi ni Hyen-soo kay Shin na pinalitan na siya ng kanyang mga magulang. Lubos ang kanyang hiya, paulit-ulit siyang yumuko sa harap ni Shin, nagpasalamat at humingi ng tawad. Isang araw, napansin ni Hyen-soo na palihim na nagpasa-pasahan ng sigarilyo ang mga bilanggo. Hindi siya nakisangkot. Ngunit pagkaraan, habang tanghalian, natagpuan ng mga tauhan ni Taego ang mga smuggler ng sigarilyo at binigyan ng mga ito ng marahas na babala. Pagbalik sa selda, ipinaliwanag ng isang matandang bilanggo kay Hyen-soo na sa kulungan, lahat ng bagay ay may katumbas na kapangyarihan o pera, mga bag, tableta, at kahit ang mismong katawan. Lahat ay may presyo. Ilang sandali pa, muli siyang nilapitan ng mga tauhan ni Taego. Hiningi nilang tukuyin ni Hyen-soo kung sino ang mga smuggler ng sigarilyo. Ayaw niyang may mapahamak, kaya nagsinungaling siya at sinabing wala sa kanila ang mga may sala. Ngunit malinaw ang mensahe ni Taego, kung hindi nila mahahanap ang mga salarin, lahat ay magdurusa. Sa kabila ng matinding pressure, tumanggi si Hyen-soo na ituro ang sinuman. Kinagabihan, biglang nagising si Hyen-soo mula sa isang bangungot,
at tumambad sa kanya ang kanyang kaselda, nakabigti sa kisame, halatang natakot at nawalan ng pag-asa. Agad niyang ginising ang matandang bilanggo. Patay na ang mahiyain at nerbyosong binata. Bago pa man makabawi si Hyensu mula sa pagkabigla, lumapit muli sa kanya ang mga siga na dati nang nagtangka sa kanya, dala ang panibagong nakakatakot na banta. Sa pamumuhay sa ilalim ng matinding takot, minsan ay sinubukan ni Hyensu na tumakas. Ngunit agad siyang nahuli ng mga gwardya at pinatahimik. Ang buhay sa kulungan ay sobrang bangis at walang habag, isang lugar kung saan ang mahihina ay walang puwang kundi ang magdusa. Kahit gaano ka pa umiwas sa gulo, lalo ka lang mapapahamak. Para sa maraming preso, ang kamatayan na lang ang nakikitang takas. Matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaselda sa sarili niyang harapan, natakot si Hyensu at tumakbo. Ngunit muli siyang nahuli at ibinartolina sa solitary confinement. Sa hindi inaasahan, pati ang siga na responsable sa pambubuli sa namatay ay isinama rin sa parehong isolation block. Akala nito, si Hyensu ang nagsumbong, kaya sa matinding galit, kinamot nito ang mga rehas at nagbanta, paglabas natin, yari ka. Hindi alam ng siga na sa labas ng kulungan, may mas mabigat na plano ang veteranong investigador at ang tagayusig, isang plano na mas malupit pa sa iniisip niya. Kumbinsido pa rin silang si Hyensu ang may sala, kaya minadali nila ang proseso at nagpasya na isailalim siya sa polygraph test. Sinadya nilang iwagayway ang mga dokumento sa harapan ni Hyensu upang guluhin ang kanyang isipan. Kita sa mukha at katawan ni Hyensu ang tensyon. Doon siya tinakot ng tagayusig, kapag hindi siya nakipagtulungan, formal na siyang kakasuhan at wala na siyang pag-asang makatakas. Ang tanging alok, pumasa sa lie detector test at patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ngunit may malaking problema, alam ng mga autoridad na may hika si Hyensu, at ang mga may kondisyon sa paghinga ay hindi pinapayagan sa ganitong uri ng pagsusuri. Pero handa silang isugal ang lahat, may tulak lang siya sa pag-amin at maisara ang kaso. Nang makita nilang nag-aalangan si Hyensu, lamambot ang tono ng veterano habang ang tagayusig ay nanatiling matigas at mapanindig. Isa ang gumaganap bilang, mabait na pulis, at ang isa naman ay, masamang pulis. Nabibitag si Hyensu sa pagitan ng pressure at manipulasyon. Dahil sa panghihikayat, napilitan si Hyensu na pumayag sa mas matinding pressure. Ipinakita sa kanya ng investigador ang katawan ng biktima bago ang polygraph test. Isang planadong hakbang, isang biglaang emosyonal na atake para guluhin ang isip niya. At nagtagumpay ang plano, sa tindi ng pagkabigla, inatake siya ng hika. Pero sa halip na tulungan, ginamit ito ng investigador bilang dahilan para kumpiskahin ang inhaler ni Hyensu, sabay sabing hindi pinapayagan ang gamot bago ang pagsusulit. Nakahanda na ang lahat nang biglang dumating si Attorney Shin, lubhang nag-aalala sa kalagayan ni Hyensu. Binalaan niya ito na hindi tinatanggap sa korte ang resulta ng polygraph. Ngunit persegido si Hyensu, nagtitiwala at sabik na patunayan ang kanyang pagiging inosente, kaya't iginiit niyang ituloy ang test. Sa malupit na taktika ng pulis at prosekusyon, inilapag pa ng investigador ang inhaler sa mesa, kitang-kita ni Hyensu ngunit hindi niya maaabot, sabay sabing magagamit niya ito pagkatapos ng pagsusulit, isang malupit na larong psikolohikal. Nagsimula ang test. Una, mga simpleng tanong muna para sa baseline, at nasagot ito ni Hyensu ng maayos. Ngunit nang itanong ng examiner kung pumatay ba siya ng tao, biglang sumulpot sa isipan niya ang mga nakakagambalang alaala ng gabing iyon, ang laro, ang krimen, ang kaguluhan sa crime scene. Sandali siyang natigilan, saka sumagot, hindi. Pero nakapagtala ang makina ng biglang pagtaas ng kanyang pulso. Sumunod ang mas komplikado at tiyak na mga tanong. Lalong lumalim ang panik ni Hyensu habang nakatitig sa inhaler na nasa di kalayuan. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya habang palala ng palala ang kanyang paghinga. Sa kritikal na sandali, muling namagitan si Attorney Shin para pigilan ng tuluyang pagkasira ni Hyensu. Sa monotonya ng madilim na buhay sa kulungan, binigyan ni Taego si Hyensu ng 100,000 won na card para sa commissary, isang mahalagang yaman sa loob, dahil maaaring ipambili ng sigarilyo, na ginagamit bilang pera sa kulungan. Bagamat alam ni Taego na hindi naninigarilyo si Hyensu, ipinakuha pa rin niya sa tao niya ang isang pakete para rito. Kakaiba, humiling si Hyensu ng isa pang pakete. Agad niyang ibinigay ang 2 pakete sa preso na nananakot sa kanya kanina, isang lalaking may dalang talam na yari sa kamay, at may ipinapagawa sa kanya. Ngunit nang makita ng siga na 2 pakete lang ang dala ni Hyensu, gusto niya ay 3, bigla niya itong sinugod, isinubsob sa pader, at binigyan ng matinding headbutt. Umagos ang dugo mula sa ilong ni Hyensu. Banta ng siga, kapag hindi mo ako nabigyan ng 3 pakete bukas, yari ka. Mabuti na lang at namagitan ang mas matandang kakosa, kaya napaurong ang siga. Nakahinga ng maluwag si Hyensu. Ngunit kinagabihan, muling ginising siya ng isang bangungot. Simula nang magbigti ang dati niyang tahimik na kakosa sa harap mismo niya, sinusundan na siya ng mga paulit-ulit na bangungot at bangungot sa isip.
Hindi na niya kinaya, kaya't napilitan siyang tawagan ang kanyang ama at humingi ng isa pang 1 million won para madagdagan ang commissary credit niya. Nang dumating ang pera, agad siyang lumapit muli kay Taego, na sa kabila ng mga patakaran sa kulungan, ay muling lumabag sa batas para sa kanya. Inabot ni Hyensu ang mga ito sa Siga, akala niya'y matatapos na rin ang gulo. Pero hindi, muling nagalit ang Siga, ngayon may bago na namang dahilan, mas walang saysay kaysa dati. Inilampaso niya si Hyensu sa sahig. Sa mga sandaling iyon, dumating si Taego. Nagkandara pang magsitakbo ang Siga, parang dagang natakot. Kitang-kita ni Taego kung gaano kabagsik ang ginawa sa katawan ni Hyensu, kaya't nagpasya siyang personal ng kumilos. Kinabukasan, dinala ni Taego si Hyensu sa kusina ng kulungan. Nandoon na ang Siga, nakatali. Pinapalo siya ng walang awa ng mga tauhan ni Taego. Pinatakan pa siya ni Taego ng kumukulong tubig. Nang dumating ang mga gwardya, ni isa sa kanila'y hindi nang ahas na salungatin ang kapangyarihan ni Taego. Tahimik lang nilang inalis ang Siga. Gulantang si Hyensu. Kahit nasa loob ng kulungan, si Taego ay may kapangyarihan, sapat para makialam sa personal na buhay ng mismong warden, at tila alam pa ang mga detalye tungkol sa sariling pamilya ni Hyensu. Ngunit may kapalit ang proteksyong iyon. Hindi libre ang tulong ni Taego. Biglang tinurukan si Hyensu ng isa sa mga tauhan ni Taego, at sinadyang baliin ang kanyang braso na isang kunwaring aksidente. Agad siyang dinala sa ospital kung saan inayos ng doktor ang balikat niya at binalutan ito ng makapal na gasa. Pagbalik niya sa kulungan, halos walang tanong ang mga gwardya. Kinuha agad ni Taego ang mga benda. Binasa ito, at mula roon ay kinuha ang puting pulbos na nakatago sa loob. Doon lang nag-click sa isip ni Hyensu ang lahat. Ginamit siya ni Taego para magpasok ng droga sa loob ng kulungan. Samantala, sa labas ng kulungan, isang babaeng nakasuot ng high heels ang nakaupo sa pasilyo. Napansin siya ni Attorney Sung. Siya pala ang assistant ni Attorney Joe, habang pumapasok sa apartment ni Sung. Ipinaliwanag ng assistant na matapos biglang tumanggi ni Hyensu na umamin sa korte, nagalit ng husto ang lead attorney nilang si Attorney Joe, at balak ng bitawan ng kaso. Pero ang pag-address ay tila isang batik sa reputasyon ni Joe, kaya't sa halip, ipinasa niya ang kaso sa kanyang assistant. Ngunit halatang masyado itong komplikado para sa isang baguhang abogado. Nagmakaawa ang assistant kay Attorney Sung na kunin ang kaso. Tinukoy ni Sung ang presyo niya, 30 million won, pumayag agad ang assistant ng walang alinlangan. Nang sunod na dumalaw si Attorney Sung kay Hyensu sa kulungan, pinapirma niya ito ng bagong kontrata bilang abogado. Sinabi niya kay Hyensu, kahit ang pinakamaliit na pag-asa pa rin yan, at nangakong gagawin ang lahat para mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Kumuha si Attorney Sung ng tulong mula sa dati niyang asawa, na nagtatrabaho sa administrasyon, para muling siyasatin ang crime scene. Mabilis nitong nakita ang ilang mga hindi tagmang detalye, ang likurang pinto ng villa ay hindi maisara ng maayos, at ang armas ng krimen ay tila bahagi ng set pero 2 kutsilyo ang nawawala sa drawer. Nag-udyok ito ng seryosong pagdududa sa kaso ng prosekusyon. Samantala, ang prosecutor ay gumamit ng koneksyon at nakipag-ugnayan sa isang tao mula sa National Forensic Center. Doon, inilabas niya ang isang litrato ng sugat sa kamay ni Hyensu, naging malinaw ang estratehiya ng prosekusyon. Nais nilang ipatestify ang forensic expert sa korte upang sabihing ang sugat sa kamay ni Hyensu ay nangyari sa oras ng pagpatay, ipinapahiwatig na nasugatan siya habang nakikipagbuno sa biktima. Pero ibang-iba ang totoo, aksidenteng nasugatan si Hyensu nang bumalik siya sa crime scene sa ibang oras. Mabilis na dumating ang susunod na pagdinig. Bilang tulong, inalok siya ni Taego ng bagong puting polo para isuot sa korte. Pero iginiit ni Hyensu na isuot ang polo na ibinigay ng kanyang ina. Nagsimula ang 3 araw ng paglilitis. Pinayagan ng hukom ang prosekusyon na magbigay ng pambungad na pahayag. Inilatag ng tagayusig ang 117 na ebidensya, kabilang ang mga mararahas na larawan mula sa crime scene ng biktima. Pagkatapos, isang matinding revelasyon, isang forensic expert mula sa National Crime Lab ang nagpakita ng manipuladong CGI simulation ng mga sugat sa dibdib ng biktima, at sinabing tugma ito sa katawan at galaw ni Hyensu, pinapahiwatig na siya ang pumatay. Napuno ng tensyon ang silid. Pero nanatiling kalmado si Attorney Sung. Paalala niya sa lahat, si Hyensu ay nasa impluwensya ng gamot sa hika, alak, at marahil ay droga noong gabing iyon sapat para mawala ng malay at mawala ng alaala. Kinumpirma ng coroner na maaaring magdulot ito ng blackout at pagkalito. Pero may huling matinding galaw ang tagayusig, humiling siya sa korte na dalhin ang hurado sa mismong crime scene upang isagawa ang isang reconstruction. Alam niyang ang emosyonal na bigat ng lugar ay mas makaaapekto sa hurado kaysa sa anumang argumento. Mabigat ang ulap sa langit ng magtipon ang malaking grupo, mga hurado, pulis, press, at mga tagapanood, sa villa kung saan naganap ang krimen. Nakaposa si Hyensu habang pinapanood ang pagdagsa ng mga tao.
Mabilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Sa loob, sinimulan ang reconstruction. Marahas na hinatak ng isang detective ang ulo ng mannequin na kunwaring biktima. Isang veteranong pulis ang nagsalaysay ng bawat galaw, itinuturo ang bawat detalye sa hurado. Habang nagpapatuloy ang eksena, unti-unting bumalik sa isipan ni Hyansu ang mga alaalang nangyari noong gabing iyon, ngunit malabo. Nang makarating sila sa aktwal na kwarto ng biktima, na inireconstruct ng eksakto ng pulisya, at napalibutan siya ng pisikal na ebidensya ng krimen, hindi na kinaya ni Hyansu. Nabigla siya, napaniwala niyang baka siya nga ang pumatay. Sa sobrang tensyon, inatake siya ng hika at bumulagta siya sa sahig. Ang sumunod niyang natandaan, nagising na siya sa ospital. Pero naniniwala pa rin siyang siya ay may kasalanan. Habang siya'y hindi pa ganap na mulat, may ibinulong sa kanyang mga tainga ang veteranong detective, mga mapanlinlang na salita, umaasang mapilit siyang umamin. Samantala, dahil sa biglaang impeksyon sa balat, nagpa siya si attorney Sang na huwag dumalo sa susunod na pagdinig, dahil baka maapektuhan ang kanyang performance sa korte. Ipinasa niya ang kaso sa baguhang abogada, at ito ang unang paglilitis niya sa buong karera. Habang nagsisimula pa lamang siya, tumunog ang kanyang cellphone. Matapos mag-presente ng traffic police ng case files, agad nagtaas ng isyu ang abogada. Sinabi niyang inaresto si Hyansu ng walang warrant, at dinala agad sa crime scene, malinaw na paglabag sa tamang proseso. Isa pang pulis ang tumstigo, tinanong daw ni Hyansu sa police car kung kamusta ang kalagayan ng biktima. Inakala ng pulis na nag-aalala siya kung buhay pa ang biktima. Ngunit giit ni attorney Seo, maaari rin itong ikahulugan ng malasakit ni Hyansu sa biktima. Habang lumalalim ang investigasyon, nadiskubre ni Seo sa dashcam footage ng police car na ang mga pulis ay nagbibiro pa, binubuo ang mga case number upang gawing, swerte, ang kombinasyon ng mga ito. Nang marinig ito, napatigil ang dalawang saksi, wala silang masabi. Ganting tugon ng taga-Yusig, ipinatawag ang homeroom teacher ni Hyansu noong high school. Ayon dito, minsan na raw naparusahan si Hyansu dahil sa pambubuli sa kaklaseng si Oda. Ngunit sa katotohanan, sinuntok lang ni Hyansu ang kaklase dahil nilait nito ang kanyang ama. Hindi niya sinabi sa paaralan ng totoo upang hindi mapahiya ang kanyang ama. Kalaunan, nagkaayos din sila ng kanyang mga kaklase at pinatawad siya. Nanawagan si attorney Seo sa hukom, ito ang una niyang paglilitis, at nagkamali rin siya dahil sa nerbiyos. Tinanong niya kung ang maling kilos ng pulisya, ang walang pusong komento ng pulis ukol sa biktima, o ang pagtatanggol ni Hyansu sa dangal ng kanyang ama, ay hindi rin ba maaaring patawarin. Walang direktang ebidensya ang prosekusyon, kaya't pilit pa rin itong ipinapakita na may sala si Hyansu. Ngunit dahil sa argumento ng abogada, unti-unting lamambat ang puso ng mga naroon sa korte. Hindi inaasahan ng taga-Yusig na matatalo siya ng isang baguhan. Pagkatapos ng paglilitis, agad na nilapitan ni attorney Shin si Hyansu para itanong kung nasaan ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sinabi ni Hyansu na wala sa kanya ang kutsilyo, ipinapahiwatig na baka may ikatlong tao sa crime scene. Tinanong din ni Shin kung nabanggit ba ng biktima na mayroon siyang kaibigan. Kumpirmado ni Hyansu may kaibigan ang biktima, at tila may itinatagong lihim ito. Noong reenactment ng krimen, nakita mismo ni Shin ang kaibigan na iyon. Agad niya itong tinuntun, ang babaeng nasa larawan. Sa mismong oras na iyon, sinusubaybayan din ng babae ang kaso ng pagpatay. Siya ang pinuno ng forensic department, at si Taego ang nais nilang pagbagsakan ng kaso ng drug smuggling. Sinabi ng hepe ng departamento kay Taego na mayroon na siyang ebidensya na tumutulong si Hyansu sa kanya sa pagpupuslit ng droga. Samantala, iniinteroga si Hyansu. Pinayuhan siya ng babae na umamin. Pasensya na, paulit-ulit na sabi ni Hyansu. Biglang nagbago ang ekspresyon ng babae nang marinig ang mga salitang iyon, hindi niya alam na ang droga ay nakatago sa benda sa braso ni Hyansu. Sinabi niyang si Taego ang tunay nilang target, umaasang makikipagtulungan si Hyansu habang siya mismo ang umaako ng sisi. Habang nangyayari ito, sinimulan na ring pagbantaan ng forensic head si Taego. Sabi niya, kaya niyang ilipat si Taego sa isang mas mababang antas ng bilangguan gamit lamang ang kanyang autoridad. Ngunit nanatiling kalmado si Taego at tinanong siya ng ilang matutulis na tanong. Hindi nagtagal, may dumating na tawag sa telepono. Nang sumulyap ang forensic head sa kanyang mga tauhan, napagtanto niyang nasayang lang ang biyahe nila. Pagkatapos, bilang pasasalamat sa katapangan ni Hyansu, binigyan siya ni Taego ng cellphone at tinulungan siyang mabawi ang kotse na kinumpiska mula sa kanyang ama. Kasabay nito, natagpuan ni attorney Shin ang matalik na kaibigan ng biktima, isang babaeng kinapanayam niya. Umamin ang kaibigan na ang pinagkukunan nila ng droga ay isang lalaking nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Pero tumanggi ang lalaki na magsalita at humanap ng dahilan para lumabas at manigarilyo. Habang nasa labas, madaling nakuha ng team ang recording ng kanyang huling tawag sa telepono.
Pagbalik sa loob, sinuri nila ang recording, at lumabas na kilala ng lalaki ang biktima at pati ang malapit na kaibigan nito. At higit pa, may relasyon pala sila ng kaibigan ng biktima. Makalipas lang ng kaunti, natuklasan ni Shin mula sa surveillance footage na may isang delivery guy sa isang gas station na nakipag-ugnayan din sa biktima, at nakita rin itong paikot-ikot sa kotse ni Hyensu pagkatapos ng insidente. Sinundan ni Shin ang bakas ng delivery guy at natunto ng pinagtatrabahuhan nito. Ngunit dahil itinago ng delivery guy ang kanyang kriminal na record bilang sex offender, agad siyang tinanggal ng amo. Gamit ang impormasyon mula sa amo, mabilis na nahanap ni Shin ang kinaroroonan ng lalaki. Sa patuloy na pag-uusisa, nainas ang delivery guy at biglang naghagis ng palakol kay Shin. Samantala, nagsimula na ang panibagong yugto ng paglilitis. Dumalo sa korte ang veteranong detective na naniniwalang may kasalanan si Hyensu, at nagbigay ng sarili niyang bersyon ng krimen. Habang nakaupo si Hyensu sa upuan ng akusado, sumabog na ang kanyang inip at pagkadismaya. Ngunit ginamit lang ito ng detective bilang ebidensya, sinabing patunay ito ng marahas na ugali ni Hyensu. Sa panahong ito, kabisado ng taga-Yusig ang lahat ng kahinaan ni Hyensu at hindi siya binigyan ng kahit anong pahinga. Tinukso pa siya ng taga-Yusig, sinabing kung agad sana siyang tumawag ng pulis noong gabing yun, baka raw buhay pa ang biktima. Matindi ang tensyon sa loob ng korte. Sa isang punto, bumawi ang depensa at naglunsad ng matinding pananalita. Pero agad din itong sinagot ng taga-Yusig. Halos pantay na ang banggaan sa pagitan nila. Tanging ang maagap na pagdating ng kaibigang pulis ang nakapigayaw sa posibleng gulo. Sa huli, inaresto ang lalaki sa kasong attempted murder. Nagmadali si Shin para ibahagi ang malaking balitang ito sa kanyang team, ngunit sinalubong siya ng masamang balita. Dahil sa patuloy at mabigat na pressure mula sa prosekusyon, hindi lang nabigong mapatunayan ni Hyensu ang kanyang pagiging inosente, kundi nakapagsalita pa siya ng bagay na mas lalo pang sumira sa kanyang kaso. Sa puntong ito, pisikal at emosyonal ng pagod si Hyensu. Nasa kama siya, at unti-unting kinakain ng pagdududa ang kanyang isipan. Pati ang matandang kakose sa selda ay nagsimulang mawala ng respeto sa kanya. Mas mabuting huwag kang mamatay, sarkastikong sabi ng matanda, habang naglilinis, nakita ni Hyensu sa balita ang hatol ng hurado. Galit na galit niyang sinuntok ang pader. Ang bigat ng loob niya ay agad napansin ng mga gangster sa kulungan, na muli siyang nilapitan para latin. Bitbit nila ang dyaryo na nagsasaad ng kanyang pagkakakulong at ipinagyabang pa ang cellphone na ninakaw nila sa kanya. Nang sinubukan ni Hyensu na bawiin ang kanyang telepono, walang awang binugbog siya ng mga ito. Pilit siyang lumaban, pero mabilis siyang natalo. Sa harap ng walang tigil na pambubuli, wala nang nagawa si Hyensu kundi mahiga sa sahig, pakiramdam niya'y nag-iisa siya sa mundo. Nakatayo si Hyensu sa pintuan ng selda, tulala at tila nawawala sa sarili, habang nakatitig sa silid ni Taego. Sa wakas, nagpasya siyang humingi ng tulong kay Taego. Matiyag ang ipinaliwanag ni Taego ang dahilan ng sugat sa kanyang braso. Ibinahagi niya na tulad ni Hyensu, minsan na rin siyang dumaan sa isang bangungot kung saan wala ni isa ang naniwala sa kanya. Umaasa siyang manatiling ligtas si Hyensu. Pagkatapos, tinapos ni Taego ang kanyang sigarilyo at tinapik ang abo nito papunta kay Hyensu. Walang pag-aalinlangang tinanggap ni Hyensu ang sigarilyo. Sa wakas, nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Humithit siya, pinatigas ang itsura, at buong tapang na ipinahayag sa mga siga na siyang bumubuli sa kanya, ako ang bida. Muling nagsimula ang paglilitis. Pinayuhan siya ni Attorney Shin na mag-ingat sa kilos at pananalita. Pero si Hyensu, na matagal nang nawalan ng pag-asa, ay parang wala nang pakialam. Kinwestiyon ni Shin ang matalik na kaibigan ng biktima at ang nobyo nito. Lumabas na may kaugnayan sa biktima ang nobyo, at may matinding alitan ang kaibigan sa biktima. Nakagugulat, pero hindi man lang sila iniimbestigahan ng pulisya, kaya nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng korte. Lalong nabigla si Shin nang biglaang magsalita ang kaibigan. Bakit ako? Hindi ko naman inakalang inosente siya. Sa kabila ng pagsisikap ni Shin, wala ring nagpabago sa asad ng kaso. Pero napansin ni Shin ang malaking pagbabago kay Hyensu. Isang araw, ipinalabas sa telebisyon ang isang pambihirang segment na nagtatanggol sa kaso ni Hyensu, pero tahimik lang niya itong pinatay. Sa kabila ng mga masamang tingin ng iba, tumalikod siya at lumayo ng walang takot. Ngunit hindi pa rin siya tinigilan ng mga gangster. Sa halip na umiwas, dinaanan niya sila na parang wala lang. Galit na galit ang isa sa kanila at hinayla siya, hinamon ng one-on-one na laban. Mabuti na lang at dumating si Taego sa mga oras na iyon. Hinikayat niya si Hyensu, panalo man o talo, harapin mo ito. Pagbalik sa kanyang silid, nagpasya si Hyensu, nagpaggupit siya ng buhok, kahawig ng kay Taego. Sa lugar ng labanan, hindi inakala ng siga ang magiging kapalit. Habang papalapit ito, mabilis na hinubad ni Hyensu ang kanyang jacket. Nang muli siyang hawakan ng siga, binasag niya ang paso ng bulaklak sa ulo nito. Ngayon, malakas at may tiwala na sa sarili, nilabanan niya ang siga.
Pilit pang lumaban ang kalaban, pero mabilis din itong napatumba ni Hyen-Su. Habang may isa pang paso na malapit nang bumagsak, biglang nagising ang konsensya ni Hyen-Su, pinigilan niya ang sarili, at hindi na niya itinuloy ang mas matinding pananakit. Pagkatapos ng matinding sagupaan, muling sumiklab ang kanyang panic attack. Tinitigan niya ang maliit na lata ng spray, galit niya itong itinapon at sinubukang pakalmihan ang sarili. Muling nagsimula ang isa pang pagdinig. Isang kaina-hinalang lalaki ang dinala sa korte at tinanong ni attorney Shin tungkol sa gabi ng krimen. Ayon sa lalaki, nagkataon lang daw na nandoon siya. Umiwas siyang sagutin ang mga tanong tungkol sa kanyang kriminal na record at alibi. Tumanggi siyang makipagtulungan. Pagkatapos, lumabas bilang saksi ang dating asawa ng assistant ni Shin at nagbigay ng mahahalagang detalye, sira ang pintuan ng bukunahing daanan, kaya madaling makapasok. 2 kutsilyo ang nawawala sa kusina, bukod pa sa hawak ni Hyen-Su. At ang mga sugat ni Hyen-Su ay hindi tugma sa krimen. Kung totoo ang mga palagay ng pulisya, hindi babagay ang mga detalyeng ito. Ang pangunahing sugat sana ay nasa mga daliri. Pero kaliwete si Hyen-Su, samantalang batay sa forensic report, kanang kamay ang ginamit ng salarin. Ang mahalagang ebidensyang ito ang tuluyang nagpatamba sa mga dating akusasyon. Paanong si Hyen-Su ang pumatay kung kaliwete siya, pero kanang kamay ang ginamit ng pumatay? Pagbalik sa kulungan, kinopya ni Hyen-Su ang ilang salitang nabasa niya kay Taego. Sinimulan niyang kwestiyonin ang kaina-hinalang asal ng pamilya ng biktima. 13 beses sinaksak ang anak ng biktima, pero inalis ang bangkay nito makalipas ang 3 araw. Agad na in-claim ang 701 milyon na insurance, at sa loob ng 5 araw, nabenta na ang bilya na nagkakahalaga ng 51 bilyon sa pangalan ng biktima. Ngunit hindi man lang sinisilip ng pulisya ang pamilya bilang posibleng sospek. Samantala, ang iba pang mga kaina-hinalang tao, gaya ng kaibigan ng biktima na may alitan sa kanya, ang nobyo ng kaibigan na may kriminal na record, at ang delivery guy na tila naniniktik sa biktima, ay hindi man lang tinanong ng pulisya. Sa halip, walang patid ang pagtutok nila kay Hyen-Su, isang ordinaryong estudyante na walang motibo. Nang tanungin ni attorney Shin ang tungkol sa isang ebidensyang naiwan sa crime scene, isang tray na kawayan, hindi makasagot ang matandang investigador. Dahil siya mismo ang kumuha ng tray, kunwari para sa kaligtasan ng akusado. Kinuwestiyon ito ni Shin bilang iligal, at pinagdudahan ng husto ang buong paglilitis sa harap ng hurado, na parabang wala itong kabuluhan. Ipinakita ng pulisya ang susunod nilang argumento, at labis itong ikinagalit ng lahat. Inamin nila na may iba pang posibleng sospek, pero giit nila, malinaw ang ebidensya. Namatay ang biktima. Si Hyen-No ang nakita sa crime scene. Walang pruweba na may ibang taong pumasok o lumabas. At maraming dugo ng biktima sa katawan ni Hyen-Su. Hindi siya nagulat ng krimen, at may ebidensyang sinubukan niyang takpan ito. Kahit ang prutas na nakuha sa kanya ay may dugo ng biktima. Ayon sa taga-Yusig, walang mas malinaw pa sa mga ebidensyang iyon. Hindi mahalaga kung totoo man ang sinasabing pagkabugnuti ni Hyen-Su o ang kanyang sinasabing amnesia, nararapat lamang daw siya sa parusang kamatayan. Kinabukasan, binigyan ni Taego si Hyen-Su ng pamamaalam na regalo. Ipinaalala niya na nalalapit na ang huling pagdinig. Sa kabila ng lungkot ng paghihiwalay, alam ni Taego na hindi para kay Hyen-Su ang buhay sa loob ng bilangguan, at umaasa siyang mananalo ito sa kaso at makakalaya na. Samantala, naghahanda ang abogado para sa huling pre-trial. Biniro pa niya ang sarili tungkol sa karanasan niya, isang abogadong pangatlong klase na humawak ng 366 na kaso sa loob ng 365 araw. Itinuturing niya ang kasong ito bilang pinakamalaking laban ng kanyang karera. Mula pa noong una niyang makita si Hyen-Su sa istasyon ng pulisya, naniwala na siyang inosente ito, makikita raw kasi sa mga mata nito ang kabaitan at kawalang malay. Kung may sala man ito, baka sa mga maliit na bagay lang, tulad ng pagnanakaw ng taxi ng kanyang ama, pagtanggap ng halo-halong droga mula sa isang estranghero, hindi agad na pagtulong sa biktima, pagtakas sa eksena dala ng takot, o pagmamaneho habang nasa impluensya. Ngunit hindi man lang inimbestigahan ng pulisya ang ibang posibleng sospek. Itinago pa nila ang mga mahahalagang ebidensya at umasa sa maling testimonya. Gusto nilang gawing kriminal ang isang inosenteng estudyante. Ayon sa pinakamataas na prinsipyo ng konstitusyon ng Korea, kung walang konkretong ebidensya ng pagpatay, dapat ituring na inosente ang akusado. Pinayagan ng hukom ang hurado na bumoto para sa huling hatol. 4 na guilty, 5 ang not guilty. Walang pagkakaisang desisyon. Sa karaniwan, ang mayorya ang masusunod. Inasahan ng lahat na mapapawalang sala si Hyen-Su. Ngunit idineklara ng hukom na rekomendasyon lamang ang boto ng hurado. Ang pinal na desisyon ay magmumula sa kanya lamang. Ang hatol ng hukom ay ikinagulat ng lahat. Guilty. Isinara ang kaso. Ang kasong ito ng pagpatay ay naging pambansang balita, nakatulong ito para ma-promote ang taga-Yusig, at marangal na nakapagretiro ang matandang investigador.
Sa loob ng bilangguan, humingi si Hyensu ng kaunting ginhawa mula kina Taego at sa iba niyang kaibigan. Pero bigla, inatake si Taego mula sa likuran ng ilang miyembro ng gang, hiniwa ang kanyang leeg. Sa kanyang huling sandali, hinikayat pa rin ni Taego si Hyensu na huwag sumuko. Samantala, si Attorney Shin, na hindi matanggap ang naging resulta ng paglilitis, ay nagsagawa ng huling investigasyon. Natagpuan niya ang isang lalaking gumagala malapit sa bahay ng biktima, may dalang maraming larawan na kuha noong gabing naganap ang krimen. Kinuha ng pulis ang mga larawang iyon, pero nakuha ito ni Shin mula sa isang kaibigang detective. At sa wakas, lumabas ang katotohanan. Makikita sa mga larawan ang huling tawag sa telepono ng biktima, at malinaw na itinuturo nito ang ex-lover ng babae bilang tunay na salarin. Napatunayan na ang pagiging inosente ni Hyensu. Nagpatuloy si Attorney Shin sa pagtanggap ng maliliit na kaso. Ngunit sa isang pagbisita niya sa presinto, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa sulok ng silid kulungan walang magawa, malungkot, takot na takot. Isang eksenang agad niyang naalala, ang kahapon ni Hyensu. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood.